I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello University again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Nako mga beswa. Alam nyo, itong mga DDS, hindi lang toxic sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Napaka-toxic nila. Bakit kamo? Pati guys yung presiding officer ng ICC. Diyan po sa nung first hearing ni dati Pangulong Digong. Yung si judge presiding officer Julia. Nako, pinutakti ang kanyang yung kanyang account, no? Sumugod doon ng mga toxic na mga DDS, mga kababayan. Kung anong pinagsasabi nila doon sa page ni presiding officer judge Julia. Nako, alam nyo, sa totoo lang, isa rin na naglalagay sa kapahamakan kay dating Pangulong Duterte. Ito yung mga alipores niya, yung mga followers niya. Itong mga DDS in short. Sila po ang lalong nagpapalala. Kasi 'di ba, there's a possible, sabi nga, ay makapag-bill si dating Pangulong Digong, yung tinatawag na interim release. So dahil dyan mga kababayan, in my own kung ako tanungin nyo, malabo po mangyari yun. Lalot na itong mga DDS na ito, napaka-toxic, no? Pati ba naman doon sa account ni itong presiding officer na si Madam Julia, pinutakti nila, no? Binabalahura, binastos. Sabi po dito ni Attorney Conte, sabi po dito guys, basahin po natin. Sabi ni Attorney Conte dito, nagbabala si Cristina Conte ng National Union of People's Lawyers ngayong Martes, Marso 18, na maaring humarap pa sa karagdagang legal difficulties si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos punuin ng diehard Duterte supporters, which is ang DDS, ang social media page ng isang hukom ng International Criminal Court. Siya yung guys, yung presiding officer na si Madam Julia, no? Napuno ang Facebook page ni ICC Pre-Trial Chamber 1. Presiding Judge Julia Mutok agay ng mga komento mula sa FB users na tila sumusuporta kay Digong, kung saan may ilan pang humihimok sa International Tribunal na ibalik si Duterte sa Pilipinas. Tapos sinasabi pa nung isang DDS mga kababayan, kangaroo court. Biro nyo yun, ha? Alam nyo, sa totoo lang, iba sa Pilipinas, iba doon. So dahil dyan, ako guys, sa akin lang sa nakikita ko, 100% makukulong si Digong. Sabi ko sa inyo, si Digong ay kasalukuyan nakapiit sa ICC Detention Facility sa Chibinningen. Ayan, nako, dahil upang sumailalim sa paglilitis sa kasong crimes against humanity na inihain laban sa kanya. Tingnan nyo ang katoksikan nitong mga DDS. Ang pangit ng ugali, nandadamay pa talaga sila. Okay lang sana kung taga China sila, kaso lang sila ay Pilipino dala-dala yung yung watawat ng Pilipinas. Di ba nakakahiya? Kakahiya yung ganun, pati tayo nadadamay sa mga pinagagawa nila. Ang pangit ng ugali, sa totoo lang. Mga guys, no, parang mga illiterate baga. Parang wala silang mga pinag-aralan, mga kababayan. Parang sila no? Parang school bukol. Grabe, ayan no. Tingnan nyo. Ayan no, DDS attack sa ICC judge, posibleng may balik sa kaso ni Digong. Agay. Sabi ni Attorney Conte ito, guys, ha? Sabi ng Pilipinas Today, nakakasama. Hindi nila napapalaya si Duterte, kaya siguro pag nilaya nila kung anong gagawin, because the proper way would be to perhaps write to the court and ask for the opportunity to be heard, not spam the social media. That's not an official communication channel of the court, sabi ni Christine Conte ng National Union of People's Lawyer. Yun, 'di ba? Kung mayroon kang gustong hilingin,
sa ICC, pwede naman i-email, 'di ba? Pwedeng sa sulat. Guys, social media parang siyempre pinapahiya mo yung presiding judge Tapos sabi ni Badoy, yung ICC daw kangaroo court. Biro mo yun. Parang parang yung sinabi niyang kangaroo court, parang bumalik sa pagmumuka niya yun no? Ang sasama ng pag-uugali nila, mga kababayan, ang papangit, nandadamay sila. Pati tayong lahat nadadamay. Siyempre sasabihin ng mga banyaga, ganito pala yung mga ugali ng mga Pilipino. 'Di ba? Samantalang maganda ang feedback tungkol sa atin, napaka-friendly natin kaya. 'Di ba? Mapala kaibigan, very smiley sa lahat ng mga pumupunta dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, number 1 sa nakakakasira sa imahe ng Pilipinas ang mga DDS. Number 1 na nanggugulo sa Pilipinas ang DDS. Remember, sa panahon ni Digong, walang nanggugulo. Walang nanggugulo kahit palpak yung pamuno ni Digong, pero pinabayaan siya. 'Di ba mga kababayan? Ginugulo ba siya ng Marcos Luis? Wala. Tahimik lang ang mga tao. 'Di ba? Kasi time will come. Na magbabayad din ng utang si Digong. Kasi that time, siyempre may immunity siya Nako mga kababayan, sa totoo lang. Kung hindi lang nag-withdraw yan nung 2019, wala, kulong na yan Kasi pagdating sa sa International Criminal Court, sa ICC, walang immunity doon mga bes. Totoo yan, tanongin sa mga abogado. Swerte niya, nag-backlash siya kaagad. Kung nagkataon, hindi siya nagkumalas, wala na. Kahit presidente siya, mga kababayan, kaya siyang ipakulong. Walang immunity sa ICC Kung sino may mga abogado nanonood, correct me if I'm wrong. Pero yun ang pagkakaalam ko So dahil dito mga kababayan, sa pag-uugali ito ng mga DDS, ito nakikita ko, wala. Hindi niya makukuha ang interim release na sinasabi. Kasi yun ang gusto temporary release yun, 'di ba? Pwede mag-bail, pero palagay ko guys, wala. Hindi sa pagbibigyan. Sa lakas ba ng kaso niya, mga besa? Ang lakas ng ebidensya laban sa kanya, sa totoo lang. Malakas, as in. Sabi ko nga, kahit anong klaseng lawyer na ipipresenta mo kung sinong pinakamagaling, napakalakas ang ebidensya laban kay Digong. Tandaan nyo yan. 100% makulong yan. Grabe, nung mayor pa siya, matindi. Si Las Cañas lang, si Asierto, tsaka si Matubato lang Doon pa lang pamatay na wala, makukulong yan. Alam nyo, pagdating sa batas, mga bes, sa aking pananaw lang, walang ligtas kahit may edad ka. 'Di ba? As long as buhay ka, kahit may edad ka, makulong ka So dahil dito guys, pakinggan nyo ito yung sinabi ng ABS-CBN. Mas dumami umano ang mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ginagawang pagdumog ng kanyang mga taga-suporta sa social media accounts ng mga hukom ng International Criminal Court. Binahan ng komento ang LinkedIn posts ni ICC Pre-Trial Presiding Judge Yulia Moto, kung saan may ilan pang nananawagan na pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi ito ang tamang paraan para hilingin ang paglaya ni Duterte. It tells the ICC we need to take jurisdiction, we need to take cognizance of this case, because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. 2, I think it weighs against the grant of an interim release, precisely in the same manner. He would ask to go back to the Philippines, mahirap yan. 3rd, conviction. Because Duterte precisely laid out this plan of vilification, of othering. Ang mga addict, deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore this is part of the system. And then lastly, there could be additional charges. So Article 70 of the Rome Statute talks about offenses against the administration of justice. And if you intimidate an official of the court for the purpose of, and I'm reading this, of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties, Duterte could have additional charges if these attacks could be traced back to him. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Attorney Conte?
Talagang ano guys, no, as in, nakakahiya talaga yung mga DDS. Sila talaga ang sa totoo lang, grabe yung dinala nilang kahihiyan sa Pilipinas. Ayan, additional charges yan. Huwag nyo igaya kasi dito sa Pilipinas ang ICC. Iba doon. Mga banyaga yan. Ibang patakaran nila, no? Ano ngayon? Kaya sa atin, mga kababayan, mga pro-government, anti-Duterte, pwede kayo mag-comment doon sa page ni Madam Julia o sa ICC page. Sabihin nyo doon, wag nyong bibigyan ng interim release si Digong. Dapat siyang managot para sa mga biktima ng EJK. 'Di ba? Pag nagkaisa tayo, lalong madidiin si Digong. Through your comments. Pag nag-comment kayo doon, siyempre makikita nila 'yan. Sasabihin natin, i-reject nila yung hiniling ni Digong na interim release. I-reject dapat ng ICC. Wag bigyan. Alam nyo guys, sa pamamagitan ng ganyan, sa pamamagitan ng mga komento natin, sinabi ko sa inyo lalong madidiin si Digong. Kasi, much better yung ganun ang komento natin. So, ibig sabihin, talagang desidido tayo, sang-ayon tayo sa kanyang pagkakulong doon. Diba? Grabe itong mga DDS, sa totoo lang. Mga to guys, ang tawag ko sa kanila mga askal na aso, yung asal nila. Mayroon naman, siguro, karamihan sa kanila may pinag-aralan. Pero ang pinag-aralan nila, wala hindi nila nilalagay sa utak at saka sa kaisipan. Nilalagay nila sa puwetan nila, sa totoo lang. Walang pakundangan sa pananalita. Even sa Pangulong Marcos Jr., walang preno, binabastos nila. Pati ba naman yung mga judge, si Presiding Officer Judge Julia, binastos sa kanyang mga sa kanyang FB account. Alam nyo guys, kung ano nangyari sa kanyang account? Dina-activate niya. Correct me if I'm wrong. So, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Papangit ng ugali, di ba? Ang papangit ng mga ugali. Pati yung mga nila, mga yan si Baduya, kapangit ang ugali, doktora pa naman din. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.